Nagbabalik ang bakbakan sa Japan B1 B-League at kay Soto nga kalaban ang team ng Yokohama B Cruisers kung saan dito sila sumikat noon ni Yuki Kawamura dahil sa kanilang guard center combo. Inside plays ni kay Soto, maaasahan mo nga rin para sa balansing pag-atake ng Koshigaya Alphas. Inside plays at hindi rin nagpapahuli ang outside play ng kanilang team. Kay Soto tip-in, isa lamang sa palaging ginagawa ni Kai sa shaded area at meron pa ngang magandang galawan si Kai, konting pangga, spin move tapos napa-fade away pa nga. Sa tamang place at pagbasa rin ng Koshigaya Alphas guard sa pwesto at galawan ng kanilang kakampi ay magiging epektibo ang kanilang opensa. Kagaya na lamang dito kay Soto, mas malalim na ang pwesto malapit sa basket kaya naman easy basket ang naging resulta. Maraming pagkakataon na nagkakaroon ng mismatch sa ilalim at kung ganun ang sitwasyon, ibigay mo na agad ang bola para dito kay Soto. Maganda ang opensa ni Kai para sa mga inside plays ng Koshigaya Alphas at mas magiging epektibo pa nga siya kung magiging mas sakto pa ang timing at pasa ng mga kakampi niya kapag nagkakaroon ng magandang mismatch o pwesto ang ating big man na si Kai Soto. Sa depensa naman, mas maganda ang ambag ni Kai. Madalas sa bawat laro nila meron siyang nagagawang block shot at kung hindi man niya tuluyang na block ang tira ng kalaban ay nagagawa naman niyang pagmintisin ang kanilang tira dahil sa depensa ni Kai sa loob ng paint. Kapag naging local na nga rin itong si Ange Guame ay pwede na nga rin siyang maging Asian import ng Japan P1 B-League. Lalakas na nga ang gilas at maging si Ange Guame nga rin ay mabibigyan rin ng magandang oportunidad sa Japan. Sa Oktubre na nga, makukumpleto ni Ange Guame ang kanyang 10 years of residency dito sa Pilipinas at pagkatapos nito, gagawa na siya ng apila sa FIBA nang sa ganon ay mabigyan ng exemption na maging local player ng ating national basketball team at malaki ang chance na aaprubahan ito ng FIBA dahil nasa kanilang rulebook nga ang 10 years residency guideline. Sasabihin na naman ng iba na hindi naglaro sa PBA o local league itong si Ange Guame at mali na naman sila dyan, hindi na kailangan dahil local league po ng ating bansa ang NCAA na kung saan dito matagal na naglaro si Ange. Wala na pong gaanong epekto yung pro league o hindi. Ang mahalaga, naglaro si Ange Guame ng basketball dito sa Pilipinas sa kinikilalang local league nga ng ating bansa. Import pa rin ang status ni Ange Guame sa ngayon dito sa Pilipinas dahil nga sa naturalized player pa lang siya. Pero kung naging local lang nga siya, pwedeng hindi na import ang turing sa kanya ng PBA. Ang magiging problema naman dito, lalakas ang team na makakakuha sa kanya at tutol naman ang ibang team sa PBA na hindi naman makakakuha sa kanya. Kaya may pagkakataon pa rin na posible na kahit na maging local na itong si Ange Guame ay baka hindi rin siya makapaglaro dito sa PBA. Mabigat ang tenure residency guideline ng FIBA kapag qualified ka na dito at malaki talaga ang chance na mabigyan ka ng exemption ng FIBA. Iba ang lakas ng Kai Soto at Ange Guame sa 4 at 5 position at sakto sila sa isa't isa. Si Ange Guame talaga namang pang sentro ang galawan at si Kai mas nababagay talaga sa stretch 4 dito. Lumalabas ang tunay niyang lakas sa opensa at depensa. Madaling nakakaikot nga si Kai sa help defense, mabilis siyang nahahabol ang bola sa ere dahil sa kanyang tangkada. Balik na nga sa aksyon ang team ng Koshigaya Alphas, kalaban nila ang team ng Yokohama B Cruisers na kung saan dito naglalaro si Manong Kiefer, isa sa mga Pinoy players natin na nasa Japan B1 B-League. Back-to-back games na naman ang laro ng Koshigaya Alphas sa Sabado at Linggo at tignan natin ang magiging performance naman ni Kai laban sa team ng Yokohama B Cruisers.